Sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait. Wow! Bagay nga! Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Sa ano naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Wow, choose one. 20 million? Or sombrero? Siyempre, 20 million. Aanuhin ko naman tong sombrero. Ha? Bakit naging sombrero to? Ang daya naman. Kakawin ko dito. Kakainis. Rods, bago ba yung sombrero mo? Ito? Oo. Kakabili ko lang kanina. Ay we, sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait. Wow! Bagay nga! Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Sa ano naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Uy, Rods, teka. Magpapaliwanag muna ako. Ayaw mo umalis? Hindi ako naaalis. Nahiya pa ako sa'yo. Wow! Ang ganda pala ng sombrero na to ah. In fairness. Besh! Oh, Besh! Saan ka pupunta at anong ginagawa mo? Uy, Besh, ano ka ba? Nagtatanong ako. Uy, Besh ah, hindi ka pala nakakatulog kapag hindi ka nakakapagkape? Uy, paano mo nalaman yun? Bigay secret ko yun eh. Hindi ko rin alam. Siguro tsamba lang? Sige, alis na ako. Tsamba ba yun? Napakahiwaga naman ng sombrero na to. Lahat ng sikreto, nalalaman ko. Ay, Rods! Aling Marites. Rods, nalaman mo na ba kung anong nangyari sa kapatid mo? Bakit po? Anong nangyari sa kapatid ko? Kasi yung kapatid mo yun, isang oras nang nawawala. Nawawala? Oo. Bakit? Dinukot daw ng taong hindi kilala? Diyos ko, hindi pwede to. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Gamitin ko kaya tong sombrero. Baka malaman ko kung nasaan yung kapatid ko. Kapag hindi pa dumating ang ate mo, papatayin na kita. Hindi ako papayag. Ililigtas kita, kapatid ko. Rod, saan ka pupunta? Ililigtas ko yung kapatid ko. Malahimik ka. Pakawalan mo yung kapatid ko. Ate? Mabuti naman at dumating ka na. Tita Mirna? Ikaw? Ikaw ang kumidnap sa kapatid ko? Ako nga. Bakit mo ginagawa to? Pakawalan mo yung kapatid ko. Papakawalan ko lang yung kapatid mo sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin yung mahiwagang sombrerong suot-suot mo ngayon. Ate, wag mo siyang papakinggan ha. Kahit anong sabihin niya, wag na wag mo siyang susundin. Ang tigas mo rin no, ha? Tama na! Ha? Sama-sama mo talaga. Huwag na huwag mong sasaktan yung kapatid ko. Hanggat hindi mo binibigay sa akin ng mahiwagang sombrero, gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kapatid mo. Kaya ngayon mamili ka. Papakawalan ko yung kapatid mo tapos ibibigay mo sa akin ang mahiwagang sombrero. Or, hindi mo na lang ibibigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pero kikitilin ko ang buhay ng nag-iisa mong kapatid. Ate, wag! Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa binigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pasensyahan na lang tayo at papatayin ko na ang nag-iisang kapatid mo mismo sa harapan mo. Isa, 2,
Tatlo. Grabe, ang ganda. O, Mayan, ang dalaga ni Berto. Hello po, tita. O, halika na, iha. Pumasok ka na dito sa loob. Halika, sumunod ka. Sige po. Tita, wala naman pong multo dito, di ba? Ay naku, walang multo dito sa pamamahay ko. At kung mayroon man, ako na ang kusang umalis. Takutin ako sa mga multo-multo na yan. Kaya halika na, pumasok ka na, at ililibot pa kita dito. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo, ha? Halika na. Sumunod ka sa akin. Ang laki ng bahay, tita. I wonder kung nasan yung kwarto ni Papa nung mga binata pa sila. Bakit? Gusto mo ba doon ka na lang matulog? Pwede po ba? Pwede. Pwede naman, iha. Tsaka nalinisan ko na rin naman yon. O sige po. O halika na. O, sige na, iha. Maiwan na muna kita dito at magluluto muna ako doon ng maimerienda natin. Pabaka na rin maya-maya. Sige ho, tita. Bababa rin po ako maya-maya. Nakikita mo ko? Nakikita mo ba ako? Ayaw mo palang sumagot, ha? Ano ba? Sinasabi ko na nga ba at nakikita mo ko? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng tita ko? Alam mo, kung hindi ka matahimik, maghanap ka ng taong makakatulong sa'yo at hindi ako yun. Hi, tita. Good morning. Uy, iha. Gising ka na pala. O, mag-iisang linggo ka na dito. Kamusta naman ang stay mo? Hay naku, tita. Kung ako yung tatanungin mo, talagang na-enjoy ko talaga yung bakasyon ko dito sa mismong bahay ninyo, tita. Hindi po ba kayo nalulungkot na kayo lang mag-isang naninirahan dito sa ganitong kalaking family house? Hay nako, iha. Hindi mo lang alam. Lahat kaming magkakapatid ay nag-aagawan dito sa bahay na to. Inaaway nila ako ng sobra-sobra para lang makuha to. Para sa akin naman, hanggat hindi ako namamatay, ay hindi ko ibibigay ito sa kanila. Ay nako, iha. Mabuti na lang yung papa mo at sobrang bait. Hindi na nakikipagtalo sa akin. Curious lang po ako. Nagkaanak po ba kayo? Oo, meron. Kaso yung anak ko na yun, wala na eh. Nalunod kasi siya. Nagkatuwaan kasi sila ng mga barkada niya noon na maligo sa ilog. Kaya itong anak ko, hindi siya kaagad nakaahon. Kaya ayun, yun din ang ikinamatay niya. Tita, hindi ko po alam kung matutuwa po ba kayo o matatakot? May third eye po ako, tita. At nakikita ko po yung anak niyo ngayon. Lagi niya po kayong sinusundan. At kapag natutulog po kayo, palagi niya po kayong tinitingnan. At sa katunayan nga po, nasa tabi niyo po siya ngayon. Tita? Tita, bakit may dala po kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Diba,
Di ba nasabi ko sa'yo noon na kapag may multo dito sa bahay na to, ako na ang kusang aalis? Kaya sige na, aalis na ako. Ikaw bahala kung mag-i-stay ka pa dito sa bahay na to. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rin dito. Sige na, baka masundan pa ako ng multo na yan. Aalis na ako. Tita! Hindi pwede to. Hindi. Kaya dali mo lang palang paalisin dito. Di mo man lang ako pinahirapan. Hello pa? Successful ang plano. Napaalis ko si tita mo rin. Kaya pwede na tayong manirahan dito. Tsaka sa inyo naman talaga tong bahay na to, di ba? Kasi dapat nasa bunsong anak na lalaki na pupunta ang family house. Kaya pumunta na po kayo dito lahat. Yes, lahat-lahat dahil tuloy na ang ating plano. At anong plano? Sinasabi ko na nga ba? At isa ka rin sa mga nag-aasam ng bahay na ito. Hindi ka multo? At naniwala ka namang uto-uto ka? Alam mo, lahat ng mga kapatid ko ay nagsisipunta dito at gumagawa ng paraan para makuha lang ang bahay na to. Pero gaya nga ng sinabi ko, hanggat hindi pa ako namamatay, hindi ko to ipipigay. Magpakumbaba naman kayo sa mga kapatid nyo, tita. Tsaka isa pa, sa bunsong anak na lalaki naman talaga napupunta ang family house at hindi sa'yo. Ano yun? Nagpakahirap ako sa ibang bansa para lang ma-renovate itong bahay na to, tapos sa kanya lang mapupunta? Sa inyo mapupunta? Talaga ba? Eh di sana pinabillboard mo. Huwag ka mag-aalala dahil papunta na dito ngayon yung pamilya ko at sinisigurado ko sa inyong dalawa na mapapalayas kayo dito. Yun ay kung makakalabas ka pa dito ng buhay. Anong gagawin niyo sa akin? Sige na, isako mo na yan. Ready ng sako.